Bago ang lahat, tumanggi itong si Lebron na sumagot regarding sa mga tanong about kay Chris Paul. Siya kasi yung BFF nitong si Lebron sa Banana Boat team. Si Carmelo at si Wade sumagot na sinabing disrespectful ang ginawa ng Clippers kay CP3. Pero tama din naman kasi si Lebron dun. Hindi naman niya business yun para pakialaman. Saka sinabi niyang hindi pa sila nag-uusap ni Chris Paul. Hindi pa rin naman kasi naayos ang sitwasyon ni CP3 sa Clippers. Nung chinek ko yung lineup ng LA, andun pa rin si Chris Paul. Meron kasing player ang nag-iintay na maalis si CP3 sa lineup talaga ng Clippers officially, si Kobe Sanders. Siya kasi yung two-way player na gustong ilagay ng Clippers sa standard contract. Sa ngayon, wala pang official statement kung winave na ba talaga ang kontrata ni Chris Paul. Ang sinabi lang doon, kinat lang nila sa team itong si CP3. Dapat officially yung kontrata niya wala na or yung rights ng Clippers. Pero sa mga statement, hahanapan pa rin di umano ng trade si Chris Paul. Parang tuloy naiipit si Chris Paul sa Clippers kaya hindi makalipat ng team or kung may interesado mang team. Saka wala ring team ang makikipag-trade basta sa isang player na personal nang sinabing magre-retire na siya after the season. At sa player na nasa 40 years old na, ang isa pa kasing team doon na interesado din puntahan ni Chris Paul, Suns, pero malabo na yon. Ang isa pa kasing team na interesadong puntahan ni Chris Paul dati bago siya pumunta ng Clippers, Suns, pero parang malabo na yon. Ang nauna talagang gumawa sa kanya ng kakaibang transaction or sumama ang loob ni Chris Paul na naging apektado ang karir niya, Suns. Kasi ipinalit siya para kay Bradley Beal na naging disaster naman ang nangyari, tapos nagkasama pa sila sa Clippers, disaster din ang inabot. May konting sama din ng loob itong si Chris Paul sa Phoenix Suns. Ang ganda-ganda ng run nila dati tapos bigla siyang binitawan dahil merong ibang player na gusto yung team owner. May mga team naman gumagawa nito yung ibabalik yung dati nilang player kung saan sila nag-umpisa. Pero hindi ko alam kung saang team mapupunta si Chris Paul kapag ginawa yun. Dahil kung franchise, ito yung Charlotte Hornets. Pero kung city, ito yung New Orleans Pelicans. Hindi ko nga rin makita kung saang franchise naka-record itong si Chris Paul. Kung sa Hornets pa or sa New Orleans Pelicans dahil iisang team lang yun dati. Pero sabi nila nilipat daw kasi yung mga record dito sa Hornets. Pero hindi naman siya naglaro talaga doon kundi sa New Orleans. Kahit sa homecoming, hindi alam kung saan mapupunta si Chris Paul. Kung sakali lang namang tiyagain ng dalawang team na yon na dun sa kanila mag-retire si CP3. Nanalo naman ang Clippers nung nakaraan, pero parang hindi masaya si Kawhi. Umiiwas naman sa mga interview. Sinabihan pa ni Robert Horry na ang magiging option na lang ng Clippers ay magputol ng puno para magtanim ulit si Kawhi. Reference kasi yon sa kaso niya. Si Harden naman sinabi ng mga executive na matitrade siya bago yung February 5. Sa ngayon, 7-21 ang record ng Clippers. 3 beses pa silang tinalo ng Memphis, hindi man lang nakaisa kahit problemado din ang Memphis ngayong season. Walang no trade clause si Harden pero base kay Mark Stein, merong veto right si Harden kung papayag siyang i-trade. Meron kasi siyang rights na i-approve or hindi ang trade or kung isasama siya sa trade. Hindi ko lang din magets ang rule na to pero based doon dahil nga 1 year bird rights meron si Harden, 1 guaranteed at 1 player option. Meron pang nasa 21 games ang Clippers until deadline ng trade. Sa 21 games na yon malalaman kung ano na ang kapalaran ng Clippers. 5 games behind sila sa number 10 so meron na lang silang at least 16 games out of 21. Kapag lumagpas ang Clippers sa 30 na talo bago dumating ang February, pwede na mag-decide doon ng Clippers kung iti-trade si Harden para mabawi yung mga draft picks na nawala sa kanila. Kapag hindi kasi ginawa ng Clippers na makipag-trade agad at makakuha ng ibang asset, mag-iintay sila until 2030 kung may mundo pa nun. Meron naman kasi mga draft picks talaga ang Clippers kaso hindi nila magagamit sa trade yun. Yung isa pa nga doon, yung 2027, swap pa sa OKC ulit Pwede sila mag-intay ng until 2030 pero si Harden nun at si Kawhi nasa 37 until 39 years old na. Nung nakarang araw, pinosterize si Westbrook ni Shaedon Sharpe. Versus naman sa Rockets, dininay siya ni Sengun. Pero kay Westbrook pa rin naman dahil pinalamang na nga kayo gusto niya pang manalo. Late comeback para sa Sacramento nang talunin nila ang Houston. Galing pa sa 3-point shot ni Westbrook para mag-overtime. Hindi na nga hinarang ni Sengun late coverage na. Ang taas din ng confidence ni Westbrook tumira ngayon kaso walang confidence sa kanya yung kalaban na maipapasok niya. Yun lang.
Sa overtime, ang nagpalamang naman doon para sa 125-124 3-point shot ni Schroeder. Samantalang si Westbrook may total na 21 points, 13 rebounds, 4 assists, 2 steals at 5 3-point shot. Yung mga fans nagtataka na rin sa ginagawa ng Sacramento kay Westbrook. Kapag maganda ang momentum niya, bigla siyang ilalabas, lalo na nung second half. Sa start pa ng game, 10 points in 4 minutes si Westbrook. Base pa sa mga fans, kapag talaga kalaban ni Russell Westbrook itong si Kevin Durant, ayaw magpatalo ni Westbrook. Sa ngayon kasi 5-2 record si Westbrook versus KD since 2024. Mula nang umalis itong si Kevin Durant sa OKC na nagtatapat na rin si Westbrook at itong si KD, merong record na 12-11 si Russell Westbrook kontra kay Kevin Durant.